Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkasundo ang Amerika at Iran na magtigil putukan sa loob ng 2 linggo. Sa ilalim nito, papayagan na ng Iran ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Magandang balita lalo kung magpapatuloy dahil bagyang buwaba ang presyo ng krudo habang lumakas ng kaunti ang piso laban sa dolyar. Nakatutok si Joseph Morong. 2 oras bago magpaso ang kanyang deadline para raw pulbusin ng Iran, si US President Donald Trump din ang nag-anunsyo sa kanyang social media account na pumapayag siyang suspindihin ang pag-atake sa Iran ng 2 linggo. Aniya, isa raw itong double-sided ceasefire. Ayon kay Trump, yan daw ay kasunod ng kanyang pakikipag-usap sa mga lider ng Pakistan na namamagitan ngayon sa Amerika at Iran. Pero nakaangka raw ang ceasefire sa buo, agaran at ligtas sa pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz, ang kritikal na daan ng tubig kung saan dumadaan ang 20% ng oil supply ng buong mundo. Sa pahayag naman ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, sinabi niyang kung titigil ang mga pag-atake sa Iran, hihinto rin ang kanilang militar sa defensive operations. Posible raw ang ligtas na paglayag sa Strait of Hormuz sa loob ng 2 linggo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang armed forces. Ayon kay Trump, naglatag ng 10-point proposal ang Iran. Sabi niya, workable umano itong basihan para sa negosasyon. Kabilang sa mga kondisyon ng Iran ang pananatili ng kanilang kontrol sa Strait of Hormuz, pag-alis ng lahat ng primary at secondary sanctions na dati nang ipinataw ng Amerika sa Iran, ang pag-alis ng US military sa Middle East at ang tuloy ang pagtigil ng mga pag-atake sa Iran at mga kaalyado nito, kabilang ang Lebanon. Bagamat tinanggihan na noon ng Amerika ang ilan sa mga ito ayon kay Trump, karamihan sa inilatag ngayong proposal ay napagkasundoan na ng 2 panig. Ang Israel susunod daw sa ceasefire. Pero nilinaw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi kasama ang Lebanon sa kasunduang tigil putukan. Ang anunsyong ceasefire nagresulta naman agad sa pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. Mula sa mahigit $100 per barrel, bumagsak ito sa $94. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Bumaba man ang presyo ng krudo sa world market kasunod ng ceasefire? Sabi ng mga eksperto, posibleng matatagalan pa at dahan-dahan bago yan maramdaman sa mga gasolinahan sa Pilipinas. May isa pa kasing dahilan ng pagsirit ng presyo ng langis at hindi patiyak kung bababa ang singil. Kung ano yan, alamin natin sa pagtutok ni Salima Refran. Mabilis ang naging epekto sa presyo ng krudo ng deklarasyon ng ceasefire ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz na daanan ng supply ng petrolyo. Mula sa halos $110 per barrel, agad itong bumaba sa $94 to $96. Maganda yan kasi mawawala ng kaunti ang anumang uncertainty o walang katiyakan sa presyo ng langis at sa supply and logistics, particularly doon sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa isang dating Energy Secretary, baka tumagal pa bago ito maramdaman sa presyo sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Even with Hormuz open, even if we declog the ships that are stuck and all that, you're still talking refinery capacity, you're still talking storage. So para kang naimbudo eh. So you need time to be able to catch up. Diba? So it will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Ayon sa eksperto, ang tawag dito, rocket feather effect. Pag tumakas yan, parang rocket, pero pag bumaba, parang feather, dahan-dahan. Isa sa mga nagpataas ng presyo ng langis ang tinatawag na war risk premium o dagdag na insurance ng mga barkong daraan sa mga war zone. Paniguro ito ng mga barko na may mababawi sila sakaling maapektuhan ng gulo ang barko, ang cargo at ang mga tripulanteng sakay nito. Dati kasi bago nangyari ito, ang rates ng tinatawag nating war risk premium ay about 1 to 1.5%. Pero ngayon tumataas ito sa mga between 5 to 7% doon sa buong halaga ng barko.
So kung sakasakali, ang halaga ng barko naghalaga between 200 to 300 million US dollars. So ang magiging premium nila aabot ng between 5 to 7.5 million to about 15 million. At kahit meron ng ceasefire, hindi pa rin tiyak na ibababa rin ang sinisingil na war risk premium na itinatakda ng Joint War Committee ng mga insurance companies. I don't think the Joint War Committee would be very quick to bring down the threat in the area because it's very temporary. Not unless magkaroon ng permanent resolution yan, then maybe the Joint War Committee can consider lowering the rates. Di may kakailang ang pinakatinamaan ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Ang mga tsuper na tila nawawalan na ng pag-asa. Matagal pa ng crisis na to. Mas matindi pa to sa pandemic, sir. Kaya wala na siguro pag-asa itong bumaba. Hindi pa po agad-agad bababa yan po kasi dadaan muna sa sa hirap po eh. Sa ngayon talagang tuloy-tuloy pang taas natin eh. Bababa na daw kasi magkakaroon ng ceasefire. Pero hindi pa kagad na bababa dito sa Pilipinas. Sana pa. Hindi ko po alam. Sana bababa. Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. At sa gitna ng tigil putukan, hindi naman daw maaaring bumili ng langis ang Pilipinas para tumaas ang ating oil reserves ayon sa Energy Department. Kapos daw kasi ang kakayahan nating mag-imbak nito. Nakatutok si Chino Gaston. Bumaba man ang presyo ng crudo sa world market dahil sa 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran, hindi pa raw tiyak kung ano ang magiging epekto sa presyo ng langis sa bansa, ayon sa Department of Energy. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin sa joint hearing ng 13 komite ng Kamara kanina, hindi pa kasi masasabing nakabalik na sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan. Marami rin kasing oil production facilities ang nasira. Whenever there's a oil infrastructure destroyed in whatever country, the price spikes. Then babagsak na naman and then suddenly something else happens. So we don't have any visibility of where this will go. And unfortunately, we are so dependent on what's happening there. So, so it could happen, depending on what the two countries do, no? 20% ng supply ng langis ng mundo ay nagmumula sa Middle East. Kaya ang mga pangambang aabot ang presyo ng crudo sa 200 pesos kada litro, posible pa rin daw. If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. Sa ngayon, nasa humigit kumulang 50 araw ang fuel inventory ng bansa. Sabi ni Garin, madadagdagan ito ng 1 million barrels ng diesel fuel ngayong Abril. Hindi naman daw maaaring bumili ng langis para tumaas ang ating oil reserves habang naka-ceasefire dahil kapos ang kakayahan ng bansa para mag-imbak ng langis. The government decided to purchase a lot for 2 million barrels. 2 million would be 10 days. So far, we have procured 1 million. We are slowly building that up because we don't have enough storage, Mr. Chair. We're only good for 60 days. On gasoline, we have 58 days. Diesel, 47.26. Mula nang ipasa ang Oil Deregulation Law noong 1998, inaasa ang supply at reserves ng bansa sa mga pribadong oil companies. Kaya panahon na raw para amyendahan ng batas para makatugon ang gobyerno tuwing may krisis. When there's a war and the spike is so high, it's unpredictable. This is not that the price is determined by supply. There's the natural and artificial causes here na tumataas lang talaga siya. And when this happens, as pointed out by Congressman Tino, we're so vulnerable because it gets reflected right away, ano? And then on the other hand, DOE cannot stop this. We can monitor, we can watch it,
we can reprimand, but we don't have the powers to control it before it happens. Shino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa susunod na linggo. Binatikos siya ng ilang miyembro ng komite. Sabay giit na dapat itong ibasura ng korte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kinumpirma ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment proceedings laban sa bise sa House Committee on Justice. Pero giit nila, hindi ito nangangahulugang umiiwas ang bise sa proseso, kundi nais lang daw nilang matiyak na naaayon ito sa konstitusyon. Natanggap na ng House Committee on Justice ang kopya ng petisyon. Dito, hiniling ng bise na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at kalaunan ng injunction para pigilang umusad ang 2 impeachment complaints laban sa kanya. Unconstitutional daw kasi ang proceedings. Labag daw kasi ito sa 1-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang una at pangalawang impeachment complaints daw ay inihain bago ang February 6, 2026 na siya raw petsang sinabi ng Korte Suprema kung kailan pwede na ulit magsampa ng reklamo laban sa bise. Wala rin anilang tamang referral ng mga impeachment complaints sa komite. Nang isinantabi rin daw ng House Committee on Justice ang unang reklamo at inatras ng mga complainant ang pangalawang reklamo, sabi ng kampo ng bise, hindi na dapat inaksyonan ng House Committee on Justice ang ikatlo't ika-4 na reklamo dahil pasok na raw ito sa 1-year bar rule. Wala rin daw kapangyarihan ng komite na magsagawa ng mini-trial o hearing proper. Hiling ng depensa, ideklara ng Korte Suprema na void o walang bisa at unconstitutional ang Section 7 at 8 ng Rules on Impeachment ng Kamara. Sa Section 7, nakasaad na kapag natukoy ng House Committee on Justice na may sufficient grounds ang impeachment complaints laban sa isang impeachable official, magsasagawa ito ng hearing kung saan may kapangyarihan ng komiteng magpatawag ng mga testigo at mangalap na mga ebidensya. Sa Section 8, nakasaad na maaaring bigyan ng Kamara ng proteksyon ang isang complainant o testigo sa impeachment proceedings. Binatikos ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang petisyon. Dapat daw itong ibasura ng Korte Suprema. Kabalbalan yan dahil nasa Constitution mismo yon na sinasabi na pagkatapos ng finding ng sufficient grounds ay maghihiring ang Committee on Justice. Nasa Constitution mismo yon. Paano ke-questionin sa Korte Suprema ang Constitution mismo? So, kabalbalan talaga at dapat kagyat na ibasura. Hindi totoo na wala hong valid referral kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso ang nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. Yung 1-year bar rule, o yun, pangalawang panlilin lang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong 1-year bar rule, umiira lang po yun pagka po meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Ang House Committee on Justice tuloy lang sa trabaho. Hanggat walang temporary restraining order mula sa Korte Suprema, wala raw dahilan para hindi nila gawin ang kanilang mandato. Katunayan, nagpalabas ang House Committee on Justice ng subpoena kay Securities and Exchange Commission Chair Attorney Francis Edralin Lim na pinahaharap sa April 14 hearing ng komite. Pinagsusumite rin siya ng mga dokumento ng 10 kumpanyang konektado umano sa bise at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Sinapina rin si Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa at pinagsusumite ng original copies ng birth,
marriage at death certificates ng mga inilista ng Office of the Vice President at ng DepEd na tumanggap ng confidential funds. Formal na rin sumulat ang komite kay Manila Regional Trial Court Presiding Judge Alma Crispina Collado Lacorte para payagang tumestigo sa hearing sa Kamara si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagma ng bise. Si Madriaga ay kasalukuyang nakadetine dahil sa kasong kidnapping. Ang hiling ng komite, pinagbigyan ng korte. Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. Ang Supreme Court kinonsolidate ang mga petisyon ni Vice President Duterte at ni Attorney Israelito Torion at iba pang abogado. Inutusan din ng Korte Suprema ang House Justice Committee na sumagot sa mga petisyon sa loob ng 10 araw, pero wala pang inilabas na TRO. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Umabot na sa mahigit 24,000 individual ang nahuli sa Metro Manila dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa. Ayon sa NCRPO, pinakamarami yung mga nagiinuman at nagsisigarilyo sa pampublikong lugar. Patuloy rin ang kampanya kontra illegal na droga. Nakatutok si Bam Alegre. Patay ang isang lalaki matapos umanong tumalon mula sa bintana sa ikalawang palapag ng isang bahay. Ayon sa Taguig Police Station 9, tumakas siya nang maaktuhan siya at 4 na kasamahang gumagamit ng illegal na droga sa isinagawang anti-criminality patrol at Oplan Galugad. Nakuha sa kanila ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Naisugod pa sa ospital ang lalaki pero binawian din siya ng buhay. Umamin ang isa niyang kasama sa paggamit ng droga pero tumangging magbigay ng pahayag ang iba. Bigla may gumalabog doon sa kabila po ng bahay sa gilid. Hindi ko na nawala kung ano po nangyari dahil huli na po ako nila eh. Hindi man kami ng droga eh. Sa Parañaque City, 2 lalaki naman ang arestado matapos din mahulihan umano ng shabu. Depensa ng isa, hindi nila alam na may droga sa bahay na kanilang tinitirhan. Sa bahay nito ng tito ko. Sa Tramo Street sa Pasay, may mahigit 100 ding sinita at inaresto dahil sa paglabag umano sa ilang ordinansa. Kabilang sa kanila ang 3 na nadiskubreng may arrest warrant at ilang menor de edad. Dito sa warning, yung first offense, umabot ng third offense, pinapatawag na yung parents at saka tinitikitan. No? Hindi na sila nakunan ng pahayag. Nag-iyakan naman ng ilang kabataan ng damputin dahil pa rin sa paglabag sa curfew at ibang ordinansa sa Maynila. Pero hindi pa man nakakaalis papunta sana sa tanggapan ng Manila Department of Social Welfare, bigla na lang hinimatay ang isa. Ayon sa MDSW, posibleng nahirapan siyang huminga dahil walang sapat na ventilation sa loob ng sasakyan. Agad naman siyang dinala sa ospital. Napasugod sa istasyon ng pulisya ang ilang kaanak ng mga menor de edad tulad ng tinderang si Beth. Dinampot ang kanyang 12 anyos na anak na nagtitiktok lang daw sa tapat ng barangay. Sa Ermita Police Station, umabot sa mahigit 200 ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag. Ang kusinerong si alias Tony, kinwestiyon ng pagkakahuli sa kanya habang nasa labas ng restaurant. Oras ng break time ko, so iniilawan ako na hindi ko naman alam. Bigla akong dinampot. Sana yung gawin nila maayos naman. Wala po kaming dinadampot na walang violation. Ang tricycle driver namang ito, inaresto matapos mahulihan ng pinatuyong dahon ng marijuana. Hindi naman ganoon karami ang nahuling lumabag sa ordinansa sa Tondo, partikular sa area na sakop ng Rahabago Police Station. Maliit na ito kumpara nung unang sabak natin doon sa ating implementations ng ordinansa. Ang senior citizen na si Mang Danilo, hinuli dahil bukod sa pag-inom umano sa tapat ng bahay, nakasuot pa ng tinabas na uniforme ng AFP. Bahala po sila. Kung ikukuling nila ako, hindi. Meron din mahigit 50 individual na nahuli sa Moriones Police Station. Inaalam pa ng MPD kung ilan ang may warrant of arrest at kung sino ang dapat bigyan ng warning o pagmultahin. Sa Quezon City naman, 3 kabataan ang nahuli na nagiinuman sa labas ng kanilang bahay. Umabot sa 30 menor de edad ang dinala sa outpost dahil sa paglabag sa curfew. May 5 ring sinita dahil walang suot pang itaas. Sa Kamuning, 13 ang natikitan dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa at may 4 pang menor de edad na sinita dahil pagala-gala sa kalsada kahit 10 oras ng gabi. Hindi na sila nakunan ng pahayag. Umabot naman sa mahigit 600 ang sinita at hinuli sa Oplan Galugad kagabi sa Pasig. Mahigit 400 dito ang mga lumabag sa city ordinances. Lampas 200 ang traffic violators at may nahuli pa dahil umano sa illegal na droga at 3 iba pang wanted. Ang karamihan na nahuli natin dito is yung half-naked.
Siguro dala na rin ito ng medyo painit na yung panahon. Halos ganyan din ang higit 100 nahuli at nasita sa Marikina. This time, ini-intensify natin ang ating operation by utilizing or maximizing our personnel at of course, tinatap din natin ang support ng barangay. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Hindi pa nga na masyadong nakakabangon sa epekto ng andap. Dulot ng amihan season noong nakaraang buwan, panibagong kalbaryo na naman ang kinakaharap ng mga magsasaka sa Benguet. Umaaray naman sila ngayon sa pagkalugi sa mahal ng langis. Mula sa La Trinidad, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sobra kasi ang supply pero napakakonti ng demand. Kaya naman marami sa mga magsasaka dito sa Benguet ang napipilitan ng ibenta ng palugi ang mga inanin nilang gulay. Yung iba naman na hindi makabenta ng ani, ipinamimigay na lang. Maraming aning gulay ang dinadala sa La Trinidad Vegetable Trading Post dito sa Benguet. Pero kung anong dami ng ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, siya namang tumal ng bentahan. Kaya ang ilan, tanggap na lang ang pagkalugi. Ibinyahin ng may 5 oras itong mga pechay na ito mula sa farm doon sa bayan ng Mangkayan. At nasa 2 gabi na raw yung magsasaka na nagdala nito dito sa trading post pero hindi pa rin nabibili itong kanyang mga dalang gulay. Kaya ang pasya niya ay umalis na lamang dito at ipamigay na lamang ng libre itong mga gulay kaysa masayang. Sa trading post pa lang, marami na agad ang kumuha ng libreng pechay Baguio bago dalhin ni Fernan pa Itogon. Mabigat sa kalooban na ang pinaghirapang itanim, alagaan at anihin, hindi mabebenta. Kaya para di lubusang masayang, ipamigay na lang. Talagang nakakapadurog ng puso kasi sa lahat, kung isipin mo yung sayang, di ba? Pero wala tayong magawa eh. Ganon talaga. Si Jesse James naman, bagsak presyo ang benta sa repolyo, 8 pesos kada kilo. Oo, lugi, pero kahit kumita na lang sana ng konti, okay na, kesa naman mabulok lang. Maghihirap ka rin sa paglinis sa garden, edi mas maganda lang na para at least mabili, makain ng mga taong kahit mabili ng mura, ganyan. Si Agrex naman, may kinita kahit papaano na 18,000 pesos mula sa tanim na pechay Baguio. Pero talo pa rin sa taas ng diesel, gasto sa trucking, upa sa tagalinis at tagaripak ng gulay at pagkain. Kami po ay nagbabakasakali lang ho. Baka kung may matitira kahit konti. Kaya nagsusugal din kami. Talagang ganyan ho ang buhay eh. Buhay magsasaka. Kung minsan panalo. Ngayon talo di tsaga-tsaga muna. Ayon sa Vice Presidente ng Bagsakan ng Association ng La Trinidad, mababa ang presyo ng gulay ngayon sa pagkakasabay-sabay ng ani ng magsasaka. Yun nga lang, mas kakaunti na ang hinahango ng mga parokyano. Meron, kompleto silang yung dating namimili. Nandyan pa rin? Nandyan pa rin. Pero yung truck nila, yung 10 tonelada, ginawa nilang 5 tonelada lang. Ang bibilhin. Dahil yan sa mahal na langis, sabi ng isang nakausap namin na humahango ng gulay, mula sa dating 16,000 pesos na gasto sa diesel, papunta ng La Trinidad at pabalik ng Metro Manila, nasa 35,000 na raw ngayon. Yung mga dati naming suki, minsan hindi na rin sila kumukuha, ganun. Ang ginagawa nila ay I think parang imbis na dati araw-araw silang namimili ng Pasig, ang ginagawa nila para mas makatipid sila sa gas. As so far parang 3 times a week, gano'n. Ang Department of Agriculture nakipagpulong na sa mga stakeholders sa industriya ng gulay dito sa Benguet. Ang pangmatagalang solusyon daw sa oversupply at hindi maibenta ang aning gulay na magsasaka. Number 1 is the storage, no? Para kasi nangyari dyan, nakakasabay-sabay ng harvest, so nakakaroon ng nagbubuhol, di ba? So that's why meron yung timing ng ating ng mga distribution ng ating mga gulay. So that's why I came here to look for the storage facility, to rehabilitate the storage facility, para at least yung mga sobra na hindi mga bebenta, pwede tago muna. And then slowly natin distribute slowly to Metro Manila.
Mel, umaasa naman yung mga nakausap nating mga magsasaka na tutulungan sila ng pamahalaan para makabangon, lalo't papalapit na rin siyempre ang panahon nila ng pagtatanim. Yan ang latest mula rito sa Benguet. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Mga kapuso, huli sa Baliwag, Bulacan ang lalaking sangkot umano sa rentangay. Pero ang suspect, lumitaw na may tinatakasan din palang kaso ng rape at pagpatay sa 5 taong gulang na batang babae sa Bataan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Na-trace sa Baliwag, Bulacan ng PNP Highway Patrol Group ang lalaking ito. Ano pangalan mo? Pinaghahanap siya ng mga otoridad. Naresto ka namin sa sala ng kidnapping o pagnanakaw ng motorsiklo. Matapos umanong irentangay ang motorsiklong gamit niya nang siya ay maaresto. Yung ating pong motorsiklo po ay meron pong tracking GPS device. Nung nakita na po itong motorsiklo po nito, nagpositibo na ito rin po yung tao na nagrenta po ng kanyang pong motorsiklo. Pero nang i-verify ng HPG, hindi lang pala sa rentangay sabit ang suspect. Pinaghahanap din pala siya sa Bataan dahil sa isa pa umanong kaso. June 2025, idineklarang missing ang 5 taong gulang na batang babae na ito. At 4 na buwan ang lumipas nitong nakalipas na Nobyembre, natagpo ang wala ng buhay sa isang masukal na bahagi ng Barangay Ibis sa bayan ng Bagak ang biktima. Umamin po yung suspect po na siya po talaga din yung pinaghahanap po ng Bagak Municipal Police Station. Dinala na po niya sa isang liblib po na area at doon na po niya sinagawa ito pong rape. Ito po ay kanya pong pinatay. Pagkatapos po nito, iniwan po ang bata po na ito. Patuloy namin sinusubok na makuha ng panig ang suspect na ngayon nakakulong na sa detention cell ng HPG sa Bulacan. Pero sa ipinadalang video sa amin ng pulisya, sinabi niyang nagsisisi siya sa nagawa sa biktima. Ba't mo nagawa yun? Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar kasunod ng anunsyong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa unang pagkakataon itong nakalipas sa 2 linggo, bumalik na yan sa 59 peso level. Mararamdaman ba ni Juan ang epekto niyan? Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng pag-anunsyo ng 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, ang halaga ng piso kontra dolyar lumakas. Mula sa 60.33 kahapon, nagsara ang palitan ngayong araw sa 59.43 kada dolyar. Ngayon lang muling bumalik sa 59 peso level ang palitan sa loob ng 2 linggo. Ang pagbawi ng piso kontra dolyar, good news sa pangkalahatan sa ekonomiya ng bansa. Dahil kalaunan mas mura ang mga inaangkat ng Pilipinas gaya ng langis, pagkain at mga hilaw na materyales. Dahil dito nababawasan ang pressure sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Bukod dito, mas lumalakas ang purchasing power o yung kakayahan ng mga Pilipinong bumili ng imported goods. Kasi net importer tayo no? At ang ginagamit nating pang-import ay dolyar. Mamimili tayo ng dolyar, gamit natin ng piso. So kung mataas ang presyo o mataas ang palitan ng piso kontra dolyar, mataas din ang presyo ng mga ini-import natin dito. Pero pagka bumaba naman ang palitan ng piso kontra dolyar, makakabuti yan doon sa ating importation. Pero wag daw asahan na mararamdaman agad ang epekto ng pagbawi ng piso kontra dolyar sa presyo ng produktong petrolyo, pati na rin sa ilang bilihing nagtaas na. Ang problema natin, pagka pataas, mabilis. Pagka pababa, maraming mga dahilan, maraming argumento, katulad ng petrolyo, ang sinasabi nila, ang batayan yan is yung replacement cost. Yung current price sa world market. Kahit na binili nila ng mas mababa nung isang buwan, walang $100 per barrel yun. Ang tinitingnan nga natin para mga nasa 60 level ang bilihan ng oil kada bariles. Pero ngayon nasa more than 100 na. Kanina bumaba sa 100. Hindi agad natin makikita ito sa merkado. Sasabihin nila, teka muna, kasi nabili namin yan, mataas. Kung meron man daw apektado sa pagbawi ng piso ay ang mga may hawak ng dolyar.
o yung mga ipinapadala ng mga OFW sa mga kaanak nila sa Pilipinas. Hindi ito makakabuti doon sa may mga hawak na dolyar dahil mas mababa ang palit. So makikita agad nila na pagka nagpunta sila sa bangko, mas mababa ang makukuha nilang kapalit ng dolyar na pinapalit nila sa mga bangko. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sinusuportahan ng Israel ang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, pero hindi raw nito sinasama ang Lebanon. Kaya ang Pilipinong naiipit sa gulo roon, hinihikayat na umuwi at sumama sa mga repatriation. Nakatutok si JP Soriano. Sa kuha kahapon ng OFW sa Lebanon na si Glenda, kita ang makapal na usok sa isang bahagi ng Beirut sa Lebanon. Ganito raw ang sitwasyon itong mga nakaraang araw. Hindi pa rin po sila tumitigil. Tapos po, everyday po yung drone sa taas, laging ikot ng ikot, hindi kami makatulog. Nagpapasabog pa rin po sila. Ganun pa rin po ang sitwasyon, hindi pa rin po matahimik. Isa si Glenda sa tinatayang 14,000 Pilipino sa Lebanon. Bagamat sinusuportahan ng bansang Israel ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, sinabi ng tanggapan ng Israeli Prime Minister na hindi nito isinasama ang Lebanon. Nagsimula ang pag-atake ng Israel sa Lebanon nang paulanan sila ng rockets ng Hezbollah bilang pakikiisa sa Iran. May pangamba pa rin kami, nervyos ganun, dahil siyempre hindi nga kasali dito. Lagi naman kaming nagpe-pray, sana naman po maano po yung magbago yung isip ng taga-Israel. Sana po makasama kami para maging matahimik na rin po dito. Lagi kaming puyat, hirap pa sa trabaho, puyat pa kami lagi. Dahil po sa mga naririnig namin, nag-iingat din po kami. Kaya nananatili pa rin ang Alert Level 3 ng gobyerno ng Pilipinas para sa Lebanon at hinihikayat pa rin ang tinatayang 14,000 mga Pilipino doon na umuwi na at sumama sa mga repatriation. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi bababa sa 8 chartered flights pa ang nakaschedule na sumundo sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Pero bilyon-bilyong piso ang kailangan kung iuuwi ang lahat ng tinatayang 400,000 OFWs na direktang apektado ng gulo. So all told, it's around 7.3 billion, Mr. Chair, 5 billion for financial assistance, 1 billion for the chartering and other commercial flights, and the rest would be costing with respect to food and transport and medical assistance. Paalala ni BMW Secretary Hans Kakdak sa mga Pilipino sa Middle East, makinig at sundin ang mga alituntunin ng mga host countries dahil sila ang may kontrol sa kani-kanilang teritoryo. Kaya't makinig at merong mga ilang inanunsyo na mga curfews, merong mga inanunsyo na advisories, ang ilang host governments, so samot-sari, all across the Gulf. Kaya't patuloy lang ang ating magmamanman ng sitwasyon sa larangan na ito. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa gitna ng tag-init, isang bagyo ang nabuo at minomonitor ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan ng Pag-asa 3,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Pa-west-northwest ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Posible pa itong lumakas sa mga susunod na araw. May tsansang pumasok yan sa PAR sa susunod na linggo at kung matuloy ay tatawaging bagyong Kaloy. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nakikita itong magre-recurve o lilihis ng direksyon at hindi inaasahang magla-landfall. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lamang sa updates. Ang ridge o yung extension ng high pressure area pa rin ang nakaka-apekto sa northern at central Luzon kaya maaliwalas pa rin ang panahon. Magiging maalinsangan din sa malaking bahagi ng bansa dahil sa easterlies na posible ring magdulot ng mga pag-ulan. Sa Katarman, Northern Samar, naramdaman ng pinakamataas na heat index ngayong araw na umabot sa 44 degrees Celsius. Bukas, maaaring sumipa sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Dumangas, Iloilo at Cotabato City. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan bukas sa Leyte provinces, Bohol, Zamboanga Peninsula, Bukidnon at Soc-Sargen. Magiging maalinsangan at mababa ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila. Tinanggap na ng House Secretary General ang sabina ng Ombudsman para sa SALN ni House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada Jr.
Ayon sa Ombudsman, malalim ang alam ni Gabonada sa bilyong-bilyong pisong budget na umano'y napunta sa mga flood control project. Nakatutok si Joseph Morong. Person of interest, si Deputy Secretary General Sophonias Gabonada Jr. sa isinasagawang fact-finding ng Ombudsman para sa posibleng kaso ng plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng anomalyang flood control project. Ayon sa Ombudsman, malalim daw ang alam ni Gabonada tungkol sa budget na bilyong-bilyong piso ang umano'y napunta sa mga flood control project. Alam niya kung gaano ka-importante itong tao na ito. Malalim po ang alam ni Gabonada. Lumutang na rin dati ang pangalan ni Gabonada sa isinagawang investigasyon ng Senado sa flood control project. I just would like to make a motion dahil merong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain Deputy Secretary General ng House of Representatives Sophonias Ponyong Gabonada is very much into corruption. Yung details, napakaraming dinitalye niya. I would like to move for the invitation of this Deputy Secgen Sophonias Ponyong Gabonada, allegedly the bagman of the Speaker of the House. Kaya ganun na lamang ang pagkadismaya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang hindi tanggapin kahapon ng House Secretary General ang subpoena para sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Gabonada. Dahilan kaya nagbanta si Remulla na ipakontempt si Secretary General Cheloy Garafil. Paliwanag ni Garafil, tuwing Martes at Miyerkules lamang daw ang on-site work sa Kamara dahil sa ipinatutupad na work-from-home arrangement dahil sa krisis sa langis. Malaki raw ang paggalang niya sa Office of the Ombudsman at wala raw silang intensyong magpakita ng kawalang galang o umiwas sa pagtugon. Ngayong araw, tinanggap na ng House Secretary General ang subpoena ng Ombudsman. Sa subpoena ng Ombudsman sa Secretary General, hinihingi ni Remulla ang certified true copies ng lahat ng salin ni Gabonada na magsimula siya sa Kamara hanggang sa kasalukuyan para malaman kung may kaduda-dudang yaman ito. Ayon sa Ombudsman, may ilan pang personalidad silang iniimbestigahan na may kaugnayan sa pagbuo ng budget na posibleng pinanggalingan ng mga pondo para sa mga maanumalyang flood control project. Marami talagang nakakaalam doon sa mga nangyayari. It just so happens na itong si Mr. Gabonada ay isa doon sa mga central figures. Kung willing ho siya na lumabas at mag-cooperate sa amin, so much the better. And I think it would bode well for him as well. Sagot naman ng Malacanang sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa pinsan ng Pangulo na si Romualdez, ang Pangulo raw ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project at nais niyang managot ang dapat managot. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Maikling panahon pero umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mapapababa ang presyo ng langis sa loob ng 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Gagawa raw ng hakbang ang gobyerno para samantalahin ito. Nakatutok si Ivan Mayrina. 2 linggo itatagal ng ceasefire sa Middle East at ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sasamantalahin ito ng Pilipinas para gumalaw ang mga natenggang supply para sa bansa. We will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further. Pero sabi ng Pangulo, maikling panahon ng 2 linggo para mapababa ang presyo ng langis. Pero umaasa siyang mangyayari ito. Hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ni-record ng Pangulo ang video bago mag-alas 5 ng hapon kanina.
Kinumusta raw niya ang kalusugan ng Pangulo matapos umikot ang spekulasyon sa social media na may malubha siyang sakit. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching usual, doing my usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magtanim ay hindi biro, pero mas nagkanda kuba pa raw ngayon sa gastos ang mga magsasaka dahil nalulugi na sa halaga pa lamang ng produksyon. Kaya ang ilang mga magsasaka umano ayaw nang magtanim ng bigas at gulay. Ang tanong, paano ang supply ng bansa? Iyan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Ayaw na raw magtanim ng ilang magsasaka dahil sa mahal ng gasto sa produksyon bunsod ng gulo sa Middle East. Sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture kanina, bukod sa subsidiya, dapat bilhin ng gobyerno ang mga ani nila. Magtatanim na lang sila para sa kanilang pagkain. Hindi, dadagdag po yan sa magiging problema natin lahat. Kaya panawagan din namin na palakasin ang lokal na produksyon at huwag tayong umasa sa importasyon. Anila, nung nakaraang taon, umabot sa 60,000 hanggang 90,000 pesos ang gasto sa produksyon. Kaya anong magagawa ng 5,000 pisong ayuda? Para sa amin ay hindi sapat yung 5,000, hindi sapat yung 3,000. Higit lalo hindi sapat yung 2 bags of fertilizer na binabanggit ng DA. Para sa mga magsasaka, kailangan na talaga namin ng direct intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng 50,000 pesos, support subsidy sa bawat magsasaka, at sa 3 million magsasaka, kailangan yan ng 150 billion. Saan kukunin ito? Meron 200 billion na unprogrammed fund. Bakit hindi gamitin sa production? Bakit aasa pa tayo sa pag-import? Malaking problema kung tumigil magtanim ang mga magsasaka dahil base sa pag-aaral ng Department of Agriculture, posible nang bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas ng bansa dahil sa pagmahal ng pataba. Maapektuhan daw nito ang itatanim sa Mayo at Hunyo at tatamaan ang inaasahang supply na 10 million metric tons sa Agosto at Setyembre. Current year, we are only producing 78% of our rice production. And 10 million metric tons would be a decrease in how much percent? Well, the initial projection, what we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because, you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. That's 2 million metric tons of palay. Of palay. Yes, okay, sir. so if we don't do anything, and again, yun yung operative, diba? Because we will do something. That is the cost of not doing anything, the inaction. At least 20% up Yes. to 50% production. Production loss. Hindi rin daw solusyon ng importasyon. All the countries in the world are doing the same. They're experiencing the same situation, sir. So ang sinasabi niyo po is posible na wala rin tayong mapagbilhan. That's possible. No? We've seen that in the case of India and also in other countries. Whenever there's a tight situation, they stop selling. Is to stop selling. Sabi pa ng grupong Sinag, hindi na rin nag-aani ang ilang magsasaka ng gulay. Kamatis is 5 pesos per kilo. Wala nang namimitas kasi mas magastos pa kung mamimitas sila, no? Cabbage is 10 pesos. Yung onion, nasa Nueva Ecija tayo last week, Chair. Bumagsak pa rin siya sa 25 white, 35 yung red. So, halos production cost lang niya yung nababawi niya. Itinutulak ngayon ng ilang senador na gumawa ng supplemental budget para pandagdag ayuda sa mga apektadong sektor. Sabi kasi ng DA, kahit may pondo sila, kulang na kulang ito maski para lang sa pataba. The fertilizer program of government just provide for 1 or 2 sacks of fertilizer per hectare. So this is hardly 20% of what is the requirement of a rice farmer, for instance. Yung 16 billion po natin, it would appear as a big sum. Pero, sir, the 16 billion is just 20% or even less. Right now, baka nga maging ano na lang yan, maging
maging 10% na lang yan kasi tumaas yung presyo. Apela ni Senador Bam Aquino gamitin ang 200 billion pesos na ayuda fund sa 2026 national budget para sa fuel subsidy. Suwestyon naman ni Senador Loren Legarda magbigay ng logistical support sa mga magsasaka. Pero sagot ng DA, wala po kaming fuel subsidy for the truckers. Or even, ang naibibigay po namin, na-experience namin ito during the pandemic. Namigay po ng trucks, lalo doon sa mga FCAs na nabigyan ng pondo para magtinda sa mga kadiwa noon, panahon. Pero pati po panghingi ng krudo ng hingi eh. Kasi hirap din sila eh. sabi ni Committee Chairman Senador Kiko Pangilinan, kung kulang ang pondo, pwede naman silang humingi sa Kongreso. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas ng public apology ang Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon para sa naging pagtrato nito sa isang kalapati sa kanilang Easter salubong ritual noong linggo. Binatikos ang parokya ng itali ang pakpak ng isang buhay na kalapati at ginamit ito para alisin ang itim na tela sa imahen ng Birhing Maria. Ikinabit pa ang kalapati sa mga lobo na kalaunay pinalipad. Sa isang pahayag, sinabi ng parokya na pinili nilang gumamit ng kalapati sa Easter salubong dahil mas ligtas ito kaysa sa paggamit ng batang costume ng anghel. Humingi rin sila ng paumanhin kay Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal Davi. Bagamat naroon daw ang kardinal, tanging ang pag-alis lamang ng belo ang nakita nito. Humingi rin ng paumanhin ang Diocese of Caloocan at sinabing tutol ang kardinal sa ginawa ng Malabon Parish. Anila, nangako na ang parokya na hindi na ito Aabot umano sa halos 2 bilyong piso ang na-deliver na pera ng contractor na si Sally Santos kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez mula 2024 hanggang 2025. Ang mga yan, galing anya sa mismong pondo ng flood control project sa Bulacan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagdinig ng kasong malversation kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan, sumalang si Sally Santos. Si Santos ang may-ari ng Sims Construction Trading na nagsabing pinagamit niya ang kanyang lisensya ng kanyang kumpanya sa mga engineer ng Department of Public Works and Highways, kaya ito nagamit sa mga ghost projects. Sa mga akusado, si Bryce Hernandez ang kanyang idiniin. Ayon kay Santos, wala raw siyang ibang kausap maliban kay Hernandez na Assistant District Engineer noon ng DPWH Bulacan 1st District. Nasa 1.7 billion pesos daw ang perang na-deliver niya kay Hernandez mula 2024 hanggang 2025. Nabawas na dito ang kabuang 86 million pesos na royalty fee o parte ni Santos dahil pinahiram niya kay Hernandez ang lisensya ng kanyang construction company. Ito'y mula sa pondong inilaan para sa 42 flood control projects sa Bulacan. Isa na rito ang di umano'y 92 million ghost flood control project sa Pandi. Sabi pa ni Santos, nag-withdraw siya ng aabot sa 400 million pesos at personal na dineliver ito sa opisina ni Hernandez sa DPWH Bulacan. Staff daw ni Hernandez at minsan ang security guard pa ang tumutulong sa kanyang magbuhat ng mga kartong puno ng pera. Tumangging magbigay ng pahayag ang abogado ni Hernandez. Sa hawak na listahan ni Santos, nakalista rin ang mga initial ng ilang mambabatas bilang proponent o nag-insert ng proyekto sa national budget, kabilang ang isang SBR. Para sa kampo ni Revilla, malinaw sa mga testimonya ng mga testigo na walang partisipasyon ang dating senador. Expectedly, alam naman namin na walang link to former Senator Bong. Pero may agam-agam ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kredibilidad ni Santos dahil tanging si Hernandez lang ang itinuturo niya. Ito'y kahit na 157 DPWH contracts ang nakuha niya mula noong 2021. Giit ni Santos, wala siyang pinagtatakpan. Matagal sumagot si Santos sa bawat tanong kung sino pa ang nanghiram ng kanyang lisensya. Pero nagbanggit siya ng ilan kabilang ang isang di umano'y miyembro ng Bids and Awards Committee ng DPWH. Binigyan ng DOJ ng immunity si Santos kaya't hindi siya makakasuhan at ngayon nasa Witness Protection Program. Pero sa kabila nito, punto ng mga mahistrado, 20 million pesos lang ang ibinalik niyang pera sa gobyerno at iligal ang ginawa niyang pagpapahiram ng lisensya.
Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa mga taga-Maynila na nagbabalak magtayo ng inflatable at makeshift pool sa kalsada to beat the summer heat, ipinagbabawal na yan at posible kayong hulihin. 27 na nga ang nasampulan ng mga pulis Maynila. Nakatutok si Oscar Oida. Bakit ka nga naman daw dadayo pa sa malayo? Kung sa tapat lang ng bahay, pwede nang magtampisaw. Ganyan ang trip ng ilang batang inabutan namin kaninang hapon na nag-e-enjoy sa inflatable pool na nakalatag sa kalsada. Di alintana ang mga dumaraang sasakyan. Kasi kung magpupunta sila sa mga resort, digdag gastos, katulad niya, mataas na ang gasolina. Imbis na pambibili na lang ng makakain, di ba? Ganyan na lang. Pero ang Manila Police District tila di approve sa ganyan. Bukod daw kasi sa mapanganib, matagal na tong ipinagbabawal. Katunayan, nito lang Lunes, may mga pinagbabaklas ng inflatable pool na natsyempuan nila sa may kahabaan ng Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Kasi may mga reklamo sa Bilis Kilos Action Center, 911 at saka sa mga hotline and page ng Raksabago Police Station na marami ng mga inflatable pool na inilalagay dito sa mga main roads natin like Kapulong. So, delikado ito at ipinagbabawal ito ng mga ordinansa, lalo na ng batas. Batid naman daw ng mga pulis na gusto lang magpapresko ng mga residente. Pero sana daw ay di sa paraang lubharing mapanganib. Paano pag naapakan yung mga naliligo ng mga kabataan doon ng mga malalaking truck dyan sa Kapulong? Kaya hiling nila sa publiko, huwag nang magmatigas. Ilang beses na tayo nagbigay ng warning. Ngayon, doon sa mga matitigas ang ulot, hindi naniniwala dito sa mga ordinansa na ipinapatupad. Pag nahuhuli namin, wala nang warning, file case na agad. So ibig sabihin, habang patuloy silang nagbabiolate ng mga ordinansa, patuloy namin silang kinakasuhan. Wala tayong magagawa, kailangan natin sumunod sa city ordinance, di ba? Kasi magkokos ng traffic, katulad yan, traffic ngayon dito, mainit pa yung panahon. Samantala, sa nakalipas sa 2 araw ng pagpapaigting ng Safer Cities Initiative, umabot na sa mahigit 24,000 ang nahuhuling violators ng PNP. Tinatayang nasa 5.6 million pesos ang kabuong halaga ng mga fine na makukolekta. Pinakamaraming violators na nahuli ang Southern Police District na umabot sa mahigit 12,000. Gaya sa mga syudad tulad ng Muntinlupa, Makati at Pasay. Karamihan sa mga naitalang paglabag ay drinking and smoking in public places, roaming streets without shirts, using karaoke beyond allowed time at minors violating curfew hours. Paglilinaw ng PNP, lalo na sa mga nagsasabi umunong overkill ang kanilang operasyon. Wala raw bago sa mga ipinatutupad na ordinansa. Hindi naman po ito pananakot, ito po ay pinapakita natin kung gaano po kaseryoso ang ating PNP na i-implement yung utos at direktiba sa atin. Nandyan din po yung mga barangay, nandyan po yung counterpart ng DSWD, kung kaya po yung mga minors ay hindi lamang po pulis yung nag-i-inform sa kanila nung kanilang mga paglabag. Yung intervention po ay nanggagaling po dun sa ating mga social workers po. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Halos kalahating milyong Pilipino na walang trabaho at libu-libong posibleng madagdag sa kategorya ng mahirap. Ilan lang yan sa pinangangambahang pangmatagalang epekto sa bansa ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pag-aaral ng gobyerno, hindi lamang presyo ng bilihin ang magiging problema kapag tumagal pa ang gulo sa Middle East. Sa joint hearing ng 13 komite ng Kamara kanina, nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na posibleng dumami ang mawalan ng trabaho. Nasa 200,000 hanggang 340,000 na mga Pilipino ang maaaring mawalan ng trabaho ngayong taon, lalo na kung uuwi ang 5% ng mga OFWs mula sa gitnang silangan. At kung 25% ng mga OFW ang uuwi, maaaring pumalo ang bilang sa halos kalahating milyon sa taong 2026. Meron at meron po talaga work reduction, work disruption, merong mga nabawasan ng working hours. Kaya ito po sila po yung tinutulungan natin. Mas maraming walang trabaho, mas maraming magiging mahirap. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mas mataas daw ang poverty incidence kaysa sa inaasahan nila ngayong taong ito.
Nasa 150,000 hanggang 600,000 ang mga Pilipino ang madadagdag sa kategorya ng mga mahihirap at pag mas nagmahal pa ang krudo, pwedeng umabot ang bilang sa 650,000. Bagay na may epekto sa dami ng kailangang bigyang tulong ng gobyerno. That has implications on our assistance programs later. Kaya raw binuo ng Pangulo ang Uplift Committee o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ayon sa Department of Budget and Management, nagtabi na sila ng lampas 200 billion pesos para sa iba't ibang programa ng gobyerno para sa mga apektado ng krisis. Pinagtitipid na rin ng DBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Time for us to be thinking about a more a high prices scenario staying with us for quite some time. Paglilinaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring naging pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas, pero hindi raw tayo ang may pinakamahal na gas. Actually, we are the highest in the percentage of increase, but we are not the highest in price. I said that. We're actually one of the in the middle sa price compared to the rest of the world. We are just the most vulnerable in terms of like what's happening now. Yung response niya, tayo yung pinakamataas na akyat. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Abalaman sa paghahanda para sa upcoming series na Task Force Firewall, ready to lend a hand daw si Kylene Alcantara para sa mga apektado ngayon ng mahal na langis. Katunayan, may plano na raw siya para tumulong in her own little way. Ang kanyang inspirasyon, ichichika ni Aubrey Carampel. Litaw na litaw ang morena glow and summer-ready body ni Sparkle star Kylene Alcantara in an off-white co-ord outfit nang dumating sa isang event. Ang kanyang fit physique resulta ng kanyang pagiging physically active at paghahanda na rin sa kanyang role sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall. I do Pilates and with my upcoming show po, Firewall, syempre kailangan ng mga physical activities katulad ng firing and then also boxing, Muay Thai. Kapansin-pansin din ang kanyang tanned skin na resulta naman ng kanyang beach trips. Nakapag-relax and reflect daw siya nitong nakaraang Holy Week. Nagawa rin daw nila ang kanilang Visita Iglesia tradisyon. Nitong Good Friday, nag-post si Kylene ng kanyang cover ng Bruno Mars song na Risk It All, nakasama rin sa kanyang reflection. May mga videos kasi ako nakikita na they're dedicating that song to God or to Jesus. So, naisip ko siyang i-recreate. And then, yeah, pasok naman yung risk it all because I will risk it all for Jesus and for God. Gaya naman ng marami nating kababayan, apektado rin daw si Kylene ng energy crisis. Kaya mayroon din siyang ginagawa para makatipid. Bawas sa paglabas-labas kasi para hindi masyadong magastos po sa gastos ko, Lord. And also, bawas talaga sa lahat ng expenses. Sa bahay, as much as possible, sarado lahat, na-unplug lahat ng mga kailangan i-unplug, ganyan. At para naman daw makatulong sa sektor na labis na naapektuhan ng pagtaas ng gasolina, may plano raw si Kylene na tumulong in her own little way. Second homage to my lolo na jeepney driver before sa Bicol. So, syempre, gusto kong pumunta lang sa isang fuel station. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Literal na sinuklian ng isang kuya sa Iloilo City ang pagsusumikap sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Sa moving up ceremony, hindi lang basta garland o bulaklak ang ibinigay ni kuya kay bunso, kundi money bouquet with a twist. Ang money bouquet, puro bariyang piso. Isang oras daw itong binuo ni Youth Cooper John Marr para tuparin ang wish na bouquet ng kapatid at grade 10 completer na si Jaya. Biro ng ilan mga kapuso, hindi nga raw tinamad pero tinipid. 50 pesos na tigpipiso man raw yan. Sobrang nasorpresa naman si bunso at tinanggihan na ang paper bills na alok ng kuya. Sapat na raw ang dinner celebration. Kaya para sa iyo, Jaya, coin congratulations! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil.
Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatulog.